Hello mga bibig, welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglebag-lebag na ta with evidence. So ito Kabibig ha, ito ang latest news ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Parang magre-renew para sa interim release ang kampo ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ayon kay Attorney Nicholas Kaufman, sabi dito, to his lawyers and to his family who see him in the ICC detention center on a daily basis, Mr. Duterte is an emaciated, infirm, and incapacitated shadow of her former self. The passage of time has taken a grievous toll on Mr. Duterte's health. So, ang gusto ni Attorney Kaufman ay mag-renew sila para sa interim release ni Tatay Digong. Ito ha, the defense team of former President Rodrigo Roa Duterte last January 9, 2026 once again requested for his interim release. Requested ha, so gusto nila na pagbigyan sila this time. Ano ba ang mga rason kung bakit gusto nilang i-renew ulit ang interim release ni Tatay Digong? Una, according to Attorney Nicholas Kaufman, due process requires that the issues engaged by the former president current neurological and cognitive condition be forensically examined with an opportunity for the defense to clarify in open court the inherent contradictions arising out of the respective reports of the panel expert. So parang hindi kumbinsido sina Attorney Kaufman sa resulta ng panel expert, ng mga medical expert na kinuha ng ICC. Well, in fact, alam naman nila kung ano ang current situation ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kaya, they are requesting again for his interim release. Sunod, on the alleged risk factors attributed to PRRD, the defense highlighted the following cognitive deficiencies of the former president to prove the latter's deteriorated condition. Una, regarding risk of flight, ito na ha, the defense said PRRD lacks the capacities of executive functioning, sustained planning capacity, rapid decision making, physical stamina, and the ability to evade supervision. Kasi ito yung palaging sinasabi nila ni Conte na delikado daw ang mga witnesses, baka balikan sila ni Duterte kung makakauwi sa Pilipinas, kung ibibigay ang interim release. Pero according to Attorney Kaufman, hindi na kaya ni Digong. Lack the capacities of executive functioning. Sustained planning capacity, wala na si Digong dyan. Rapid decision making, yung instant, itong gawin nyo, wala na si Digong ganyan. Physical stamina, hindi na malakas si Digong. Ability to evade supervision, hindi na pwedeng mag-supervise si Digong, tawagan niya kung sino pwede yan tawagan. Wala na pakialam si Digong dyan. Ang gusto ni Digong makauwi sa Davao, makakain ng bulad, makahigop ng sabaw ng munggo, makakain ng either mais na lahat. Yung parang retiree siya ba na nag-enjoy sa buhay, tawanan, kasama ang pamilya. Sunod, regarding the threat to witnesses and to the integrity of investigation, the defense said former President Rodrigo Roa Duterte lacks the capacities of sustained attention. Tingnan nyo, wala na kakayahan si Digong sa attention sa span of time, yung hindi niya, parang wala na siyang pakialam, parang nakakalimutan niya ang mga events, nakakalimutan niya posible mga pangalan ng tao, at kung sino pa. Initiative, organizational capacity. Hindi na siya marunong mag-organize na kanyang thoughts, ng mga events, ng mga nangyayari, and the ability to coordinate intermediaries. Ito
pa. Regarding the potential for continued offending, the defense said former President Rodrigo Roa Duterte has impaired executive functioning, lacks sustained attention, and the corresponding ability to plan and to sequence his daily activity would negate his ability to oversee complex chains of command. Yun mga kabibig. So, wala na talaga kabibig. Si Pang Duterte, parang yung mga lolo at lola natin ba, yung parang, gusto lang mag-enjoy sa buhay, makita yung mga apo, yung mga anak, kakain sa pagkainan, pag-usapan kung ano yung mga light stories, yung mga ganun kabibig. Yung parang, hinihintay kung anong oras mag-umaga, iinom ng kape, tawanan sa mga chikiting, yun ganun. Pero iba ang atake ng ICC. Ito na. Decision on request for leave to appeal decision. Agad-agad. Ang ICC agad-agad nag-reply. Rejected President Rodrigo Roa Duterte's defense request for leave to appeal court's earlier decision denying his bid to disclose communications with the ICC registry and the panel of 3 experts. Agad, 'di ba? Ang bilis ng ICC. The ICC in its latest decision said defense only repeats or develops arguments in an attempt to relitigate issues that have been addressed in decision of disclosure of communication. So yun kabibig, parang hindi na makikinig ang ICC sa defense. Parang yun ang pakiramdam ko. Habang may nanakaw sa kaban ng yaman ng Pinas, wala na tayong aasahan, Diyos na lang ang bahala gumawa ng miracle kay PRRD, which is true nga kapipig. Kahit anong pang ginagawa na Atty. Kaufman ba, nakikita naman natin, di ba? Na-defense sila. Parang, walang, parang sabi nga, done deal na yan. Pero, sana pagbigyan, sana may mga makukonsensya dyan na mga ICC judges, na makukonsensya sila, lalo na nasanction sila ni Trump, lalo na yung iba na nakasuhan ni Putin at may may verdict na makakulong for 15 years. Sana gagawin nila ang karapat dapat na para kay Pangulong Duterte, matanda na. Sabi ng isang netizen, may karma din yan sila, laban lang Tatay Digong. Corruption talaga. Pisting bangag bayad, mali-malita talaga yan. Kawawang mamayang Pilipina. Ganun talaga. Kawalang hiya yung politiko natin. Ito pa. Grabe, always reject. Kaya talaga naglilinger sa akin ang sinabi ni Remulla Brothers noon na group efforts. Oo nga no. At ang mas mabigat doon ay sabi ni Boying na done deal. Oo, naalala ko yan. Na wala na silang tawag dito, jurisdiction kay Pangulong Duterte kasi nasa ICC na daw. Done deal na daw. Kung hindi denied, rejected, napakasakit. Ilang prayers pa ba ang gagawin namin? Wag kayong ganyan ha, yung you're counting how many prayers you did for Pangulong Duterte. Wag po. Keep praying lang kasi nothing is impossible sa kung ano ang mga plano ng Panginoon para kay Pangulong Duterte. Sabi ni Chiva Chin, diyan napunta ang pera ng bansa. Hindi natin alam. Ang tanging makapagsalita nito si Zaldico. Kasi group effort yun kasama din ito si Zaldico. Kaya wag na mag-abala na umapila dahil wala na ding mangyari. Wait na lang nating dakpin ng Russia ang mga yan. Ay sana damputin sila ng Russia. Karma, asa naman ka, dili ni makatao ba na nalulungkot at namimiss na namin si PRRD. Bayad na malita dyan. Wala nang maaasahan sa kangaroo court na yan. Yung mga pleading ng abogado ni PRRD ang humahad lang para sa paglilitis. Siguro sa tagal yan ay matitrigger na abutin ng ilang taon sa dahig at magiging katapusan ni PRRD sa mundo. Huwag naman pong ganyan. Pero sabi naman PRRD, hindi siya uwi sa Pilipinas pa si BBM pa ang presidente. Ayaw niyang makita si BBM. Ayaw makita yung traidor na tao na iyan. Ayaw makita yung napaka-plastic na tao. Ramdam natin ang emosyon ni Pangulong Duterte. Tinulungan ng pamilya Duterte si BBM, lalo na si VP Sara.
Tinulungan ni VP Sara Manalo si BBM. Tapos ito lang yung ginanti, di ba? So sad talaga, lahat na lang nire-reject. Grabe naman, di naman bobo ang mga tao. Hi, rejected sa lahat ng request or appeal ng defense. May aasahan bang maganda sa case na to? Asa pa kayo? Alam nyo naman gold is gone. They found wealth in Phil Islands. Parang Philhead lang. Dapat siya ay paprotektahan ng kababayan pero dapat siya ang nagpoprotekta sa mga kababayan natin, si BBM to. Pero siya ang nagpapakulong sa matanda. Kawawa naman si Tatay Digong. Yun mga kabibig ha. So, hindi pa natin alam kung ano ang update tungkol sa renewed interim release ni Pangulong Duterte, kung pagbibigyan ba ito ng ICC. Kasi so far, ang dami na rejected eh. Ang sakit kabibig, no? Marinig mo ng ICC parang reject. Parang nakikita natin ba na gusto nilang parusahan at makulong si Pangulong Duterte. Diba sabi ni Conte na 30 years na posibleng makulong si Tatay Digong doon sa ICC. Ang sakit namang isipin. Yung Pangulong Duterte natin na umalis sa kanyang posisyon bilang presidente ay may 80% trust rating galing sa mga Pilipino. Take note on that. Si BBM, pangatlong taon sa kanyang pagka-presidente, nag-negative na. Diba? So it means talagang mahal na maraming Pilipino si Pangulong Duterte. Ay naku kabibig. Ano ang iyong reaction dito mga kabibig? Don't forget to like, subscribe, and share this video. Until now ba, you're still praying for Pangulong Duterte? Ako, nagpipray ako kay Pangulong Duterte na sana matanda na siya. Bilang Pinoy, at alam naman natin kung grabe ka, solid ang foundation ng isang family sa Pilipinas, na sana makauwi siya at makasama niya ang kanyang pamilya sa mga huling sandali niya sa buhay. At least yan na lang ang ibibigay na consolation prize ng ating Panginoon para kay Pangulong Duterte sa kanyang nagawang maganda sa Pilipinas. Lang kabibig, don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone, see you next time.